barko. Madalas na dahilan ng karamihan kung bakit gusto nilang magbarko ay para makapag-travel the world for free. Pero bilang isang seaman, paano ka nga ba talaga makakapag-shore leave kung ang sasalubong sa'yo sa puerto ay ganito? Sandamakmak na job orders. Hi, bad trip. It was the year 2007 and it was also my 7th birthday. Birthday wish ko na to travel at mapuntahan ang mga lugar na napapanood ko lang sa TV at mga pelikula. Fast forward hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataong mapuntahan ang mga lugar na yon. Ang problema, nasa container vessel ako. It was the usual Sabado night at sa araw na yun ay masaya ng tipon-tipon ng mga tropa dahil kapag araw ng Sabado, nagkakaroon kami ng mas mahabang oras ng pahinga, kwentuhan, tawanan at sayawan. Sa mga oras na yun ay kasama ng mga tropa sa makina ay napag-usapan namin na kung may pagkakataon ay sabay-sabay kaming lalabas sa susunod na puerto. Naging maayos din naman ang usapan na yun at makalipas ang ilang araw. Tumitingin ako sa video eh. Ayaw ako tuloy si Court. Taga-daga-daga-daga-daga. Nakarating kami sa the land of the rising sun. Sa mga hindi nakakaalam, sobrang stricto ang schedule na sinusunod dito sa container vessel. Dahil nga mabilisan ang operation ay swerte na lang din kung aabutin kami ng halos 48 o hanggang 72 hours sa puerto. Need more! More! Hindi na tayo makalabas dito, pre. Di makalabas. Maliban pa dun ay limitado ang pagkakataong mamasyal dahil may mga panahong nagbabago ang expiration ng oras ng shore leave. So kailangan namin magbaba ng 30 pieces na ganito. Papunta dun, tapos dun, papunta dun. Kaya yan, bakbakan talaga. Dami pa eh. Ang plano, bumili ng pagkalubong sa mga mahal natin sa buhay. Hindi na matutuloy. Dapit hapon nun nung nilisan namin ang bansang Japan. Pagod ang mga tropa at bigo kaming makalabas sa puerto. Sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit ang mga nangyari. May mga trabahong kinailangan simulan, kailangan balikan at kailangan tapusin. Ang ilang oras ay naging ilang araw at ang ilang araw ay naging ilang linggo hanggang sa binaon na namin sa limot ang pagkadismaya. Pero kahit anong lungkot, pinili na lang naming maging masaya. Away, pagka-advise ko yan kung yung radio. Hindi ba yan? Ops down. Ops. Para ko yan. Radio. Ay, sarap. For the first time in 35 years. Yes. Way! Hello!
Ulan! Wow, ulan! Damo! Sa wakas ay nakalabas na kami at nangyari ang matagal naming inaasam na shore leave. Baka sa mga ngiti at tawa ng mga kasama ko ang pagpapahalaga sa simpleng kalayaan na yun na makalanghap ng sariwang hangin, makakita ng magagandang tanawin, at makasama ang mga taong bumubuo sa isang magandang samahan. Yun yung orasan Talaga yun, doon ka lang nakatingin. habang nangangatok. Wala nang ganun. Uy, kapit. Uy, kape. Naligaw man kami, Iwan na tayo ng barko. Yung barko pinagpalit sa ramen. pero nahanap din naman namin ang tamang daan. Yun. Bye, friend! Sabi nila, minsan sa buhay ay hindi dumarating ang mga bagay kaya ng inaasahan natin. Hindi man ito ang shore leave na pinangarap ko, pero ito ang shore leave na nagturo sa akin na pahalagahan ang bawat pagod, bawat tawa, at bawat pagsubok. Dahil sa huli, lahat ng hirap, lahat ng pag-aalinlangan, at lahat ng nangyari ay dinala ako sa kung saan ako ngayon. Sa lugar kung saan ang puso ko ay masaya, buo, at higit sa lahat ay nagpapasalamat. Lagi mong tatandaan na hindi sukatan ng yaman ang tunay na pahinga, kundi ang pagpapahalaga sa bawat sandali ng kalayaan at koneksyon sa mundo sa labas ng trabaho. Hindi shore leave ang pinakamagandang bagay sa kontrata ng pagiging isang seaman. Ano yun? Siyempre, pauwi sa bahay.